Nagbabalik na nga po tayo sa ating katuwang Hunter x Hunter. At sa palapit na pagtatapos ng kanilang laban, magpapatuloy na nga tayo dito. Makikita natin ang lugar kung saan sila naglalaban at mapapansin natin na wasak na nga ang ibang bahagi nito dahil nga sa matinding laban na nangyayari. Kung maalala natin ay dito bumaon si Don Trix gawa ng pag-atake ni Jing. Hanggang ngayon ay hindi pa nga rin ito nakakabangon si Don Trix. Sa kabilang bahagi ay makikita rin natin dito si Sig na wala pa ring malay dahil nga nakipaglaban din siya kay Don Trix. Ngunit nabigo nga rin ito. Si Kite naman ay nakangiti nga ito at natutuwa dahil sa ipinakita nga ni Jing. Dahil doon ay naniwala siya na kayang-kaya nga manalo ni Jing kay Don Trix. Si Zeno naman at si Hisoka ay nakatayo at nanonood pa rin ito. Ayaw na nilang mangalam dahil ayaw na nilang makadistorbo dito kay Jing. Ang taong ito, masasabi kong mahigitan niya si Netero sa paggamit ng net. Masyadong malawak, malakas ang natutunan niya sa paggamit nito. Netero, kung nabubuhay ka, siyak na matutuwa ka sa batang ito. Malakas siya at matalino, hindi lang sa pakikipaglaban, kundi sa pagkabisa ng kapangyarihang net. Banggit nga at papuri nito ni Zeno kay Jing. Balik nga tayo dito kay Jing at nag-iisip nga ito. Check na nandyan lang siya. Pero ano naman kayang binabalak niya? Nang biglang may lumabas na aura, nagdahan-dahan nga itong kumakalat sa paligid kung saan sila naroon. Ano? Pinapakalat niya ang aura sa buong paligid. Ano naman kayang binabalak niya? Hindi ko mahulaan. Dagdag pa nga ni Jing dito. At muli nating makikita dito si Don Trix na mukhang may binabalak at nakatingin nga lang ito habang siya ay nasa loob pa ng bato. Ngayon, ako naman ang atake. Banggit ni Don Trix. At malawak na nga ang inabot ng aura ni Don Trix dahil sa pagpapakalat niya nito. Umabot na nga ito kung saan naroon sila Zeno, Hisoka at Kite. Pati itong si Hisoka ay napapaisip na rin kung ano na naman kaya ang gagawin nito ni Don Trix. Para saan kaya na pinapakalat niya ang buong aura niya sa buong paligid namin? Di ko mabasa kung anong susunod niyang gagawin. Alam ko na. Bago pa nga maisip ni Jing ang gagawin ni Don Trix ay naunahan na siyang atakihin ito. At ayan na nga, si Don Trix na nga ang sumugod. Pagkatapos tumalsik ni Jing sa sipa ni Don, sinundan pa nga agad ito na napakalakas na atake. At ayan na nga, may pagsabog na nga naman ang naganap. Makikita natin dito si Jing na nakaiwas pala ito sa gawang atake ni Don Trix. Malakas ang ataking yun. Kung hindi ako nakaiwas ay marahil durog na ang aking mga buto ngayon. Marahil maswerte ka pa rin bata dahil nakaiwas ka sa pag-ataking kong yun. Kundi tapos ka na. Di bali na lang. Kaya niya mag-teleport sa bahagi ng lugar ang gusto niya sa pamamagitan ng araw na nakakalat sa paligid. Mukhang mahirap to. Banggit nga ni Jing. Napaisip naman si Kite kung paano nangyari na makapunta agad si Don Trix kung nasaan naroon si Jing. Hindi nga ito makapaniwala sa nangyari. Halos parehas nga nang iniisip si Hisoka at si Kite sa pagtataka kung paano nga nagawa ni Don Trix ang bagay na yun. Iba talaga ang nagagawa ng malalakas sa paggamit ng net. Hindi na ako magugulat na kaya niyang gawin ang bagay na yun. Alam na agad ni Zeno ang bagay na yun. Balik nga tayo kay Don Trix at hindi pa nga ito tapos sa pagsugod. Ayun na naman siya. Ngayon, papakiramdaman ko na lang kung saan siya magmumula para umatake. Ngunit kahit katating na aura ay kayang pumunta ni Don Trix. At ayun na nga, nabantayan naman agad ito ni Jing. Sa hindi kapansin-pansin na aura ay napansin pa rin ito ni Jing na dito nga pupunta si Don Trix. Nga kaalam mo ba ay hindi ko napansin ang maliit na aura na yon? Nagkakamali ka. Alam kong magaling ka kaya alam kong mapapansin mo ang aura na yun. Banggit nga dito ni Don Trix. At nang biglang may sumuntok nga pa-uppercut dito kay Jing. Mukhang hindi nga ito napansin ni Jing kung paano nangyari. Banggit pa nga ni Jing paano nangyari yun. Saan ang galing ang pag-atake na yun? At gulat na gulat nga itong si Jing sa nangyari. At mukhang hindi pa nga tapos itong si Don Trix. At may kasunod pa nga ito. At ayan na nga, si Don Trix naman ang sunod-sunod na sumuntok dito kay Jing. Parang binalik lang ni Don Trix ang ginawa ni Jing kanina.
hindi na nga makagalaw etong si Jing dahil sa sunod-sunod na atake ni Don Pricks. Kainis, hindi ko masundan o mabasa ang kilos na gagawin niya. Banggit dito ni Jing, makikita natin si Don Pricks na sunod-sunod pa rin ang pag-atake nito. Hindi na kita pagbibigyan. Kaya naman, tignan natin kung hanggang saan ang tibay mo. At ayan na naman, talsik na naman etong si Jing. Kaskas na nga na naman siya dito sa kabatuhan at napakalayo na nga nang nararating nito. At teka, mukhang atake na naman etong si Don Pricks. Baon na nga na naman at nalibing etong si Jing dahil nga sa napakabigat at napakalaking bato na gawa nga nito ni Don Pricks. Walang wait lang. Wala ka man lang nagawa para sa labi ng batong yan. Ang akala ko pa naman ay matibay ka. Ipapakita ko pa sana ang buong lakas sa iyo. Paano kaya nagawa ni Don Pricks at lumikha ng ganyang kalaking bato sa isang iglap lang? At ano na kaya ang nangyari dito kay Jing? Tuluyan na nga bang nabaon siya? Dahil sa napakalaki at napakabigat ng batong ito. Gulat na gulat nga itong si Hisoka sa nangyayari. Nagtatanong sa sarili kung okay lang ba itong si Jing o tuluyan na ba itong napahamak. Si Kite din naman ay hindi rin nakapaniwala sa nangyaring iyon. Hindi ako maniniwala na ganun lang kadali matapos si Master Jing. Banggit nga ni Kite. At dito naman tayo kay Zeno. Enjoy watching. Ito ba? Ito ba ang kapangyarihan ng hari sa lugar na ito? Kung ganun pa man, ay wala nang makakatalo pa sa kanya. Kahit na sino pa. Yun naman ang nasabi ni Zeno. Ngunit teka lang, may nagmumulang aura sa ilalim ng bato. Sa kulay pa nga ng aura ay nagmumula nga ito kay Jing. Sinasabi na nga ba, matibay ang isang ito. Hindi siya basta-basta nagpapatalo. Mabuti naman kung ganun. Dahil mapapakita ko at magagamit ko ulit ang buong lakas. Natutuwa ngang sabi ni Don Pricks. Balik tayo sa aura at biglang nadurog ang malaking bato dahil sa kagawan ng aura. Sandali, at eto na nga, nagbabalik nga etong si Jing. Kung inaakala mo, ayun lang ang tatapos sa akin, nagkakamali ka. Hindi ako ganun kadali talunin. Banggit nga dito ni Jing. Ang akala ko ay tapos ka na at isusunod ko na sana ang mga kasama mo. Yun naman ang sinabi ni Don Pricks kay Jing. Nagkakamali ka. Sagot naman ni Jing dito kay Don Pricks. Ngayon, hindi ko na kayo pagbibigyan. At nagulat nga itong si Jing sa sinabi ni Don Pricks. Ngunit ano itong kinikilos ni Don Pricks? Isang pulidong aura naman ang kanyang ipinilabas. At tuloy-tuloy nga ito at palaki ng palaki. Ito na ba ang sinasabi ni Don Pricks na gagamitin niya ang buong niyang lakas para talunin at tapusin sila Jing. At hindi pa nga tumitigil sa paglaki ang aura na ito at patuloy sa paglaki pa. Eto na nga at may kita na nga natin dito si Don Pricks na parang galit na nga at seryoso na nga ito. Lumanda kayo at hindi ko na kayo pagbibigyan pa. Sinisigurado ko sa inyo. Yun nga ang sinabi ni Don Pricks. Eto namang si Jing ay talagang natulala na lang siya na nakita niyang kapangyarihan ni Don Pricks. Punong-puno at solidong aura nga ang bumubuo nito. Para ba itong dambuhalang halimaw o napakalaking tao nagawa sa aura? Paano na kaya nilalalabanan si Don Pricks sa pagkakataong ito? Nang nag-umpisa na ngang kumilos etong kapangyarihan ni Don Pricks, tumingin nga ito kay Jing at kitang-kita naman ni Jing kung gaano nga ito kalaki. At biglang sumugod na nga etong napakalaking dambuhalang gawa sa aura galing kay Don Pricks. Ang tanging nagawa lang ni Jing ay tumakbo papalayo. Ano? Sa laki ng abilidad na yan ay kaya niyang pakilusin ito ng kasing bilis niya. Napapasunod niya ito. Mukhang mas magiging mahirap lalo ito. Nang bigla na nga sumulpot na naman etong si Don Pricks sa harapan niya. Sinuntok nga ni Don Pricks etong si Jing at sapul nga ito sa muka. Talsik na nga na naman etong si Jing. Mapunta pa nga itong si Jing dito sa kapangyarihan ni Don Pricks. At ayan na nga, baon na nga na naman etong si Jing. Isang napakalakas na atake na naman mula dito kay Don Pricks. Wala na ngang magawa talaga itong sila Hisoka kundi magulat na lang sa nangyayari. Dahil nabubugbog na nga etong si Jing. Iisa na nga lang talaga ang nasa isip nila. At yun ay wala nga talaga silang laban kay Don Pricks.
Hanggang dito na nga lang ba talaga sila? Ito na ba ang kanilang katapusan? At hindi na nga ba sila makakabalik kung saan sila nakatira? Nagkamali nga ba talaga sila ng desisyon sa pagpunta dito sa Dark Continent? Makikita nga natin dito ang ginawang pinsala ng pagbaon ni Don Trix na naman dito kay Jing. Kakaiba talaga ang antas na kapangyarihan ng isang hari ng Dark Continent. Kayo naman ang isusunod ko. Nagandaan na kayo sa inyong magiging katapusan. Sa ngayon ay yun lamang mga boss. Salamat sa panonood. At sana ay mahintay nyo pa ang susunod.